Igan, mahigit 10 oras ang inaapula ang sunog sa isang bodega sa Valenzuela City. Hindi lang ang mga nasunugang residente ang apektado, kundi pati ang ilang negosyo. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? PIA Igan, nakataas pa rin sa Task Force Bravo ang sunog na sumiklab kaninang alas 12:30 ng tanghali sa isang warehouse dito sa Barangay Bagbagin, Valenzuela City. Nagpapatuloy ang operasyon ng Bureau of Fire Protection. Mula sa ere, kita kung gaano kalaki ang nasusunog na bodega ng construction materials sa Barangay Bagbagin sa Valenzuela. Ang maitim at nakakasulasok na usok, dulot umano ng mga nakaimbak na kemikal at lubricant sa warehouse. Tanaw ang makapal na usok sa bus terminal ng Valenzuela Gateway Complex sa kalapit barangay na Paso de Blas. Hanggang sa North Luzon Expressway sa bahagi ng Valenzuela at sa bahagi ng Balintawak Toll Plaza. Ang mga kalsadang kadalas ay puno ng mga sasakyan tuwing hapon na puno ng usok at mga rumesponding bumbero. May firewall ang palibot ng warehouse, kaya hindi tumawid ang apoy sa katabing residential area. Pero pinalikas ang mga residente dahil sa patuloy ang pagpasok ng makapal na usok sa kanilang mga bahay. Fortunately, yung sa warehouse, wala na masyadong tao naman doon, wala masyadong no casualty also, ay nagpauwi na rin ng mga trabahador. In that company, yung Hairco, 260 ang employees sila at that time. So sa awa ng Diyos, everybody's okay. Dito po muna sila hanggang di pa po nagsasabi ang BFP na fire out at they can go back na po sa kanilang mga residential. Ang mahigit 100 pamilya ang tumutuloy sa 3 evacuation center. Isa ang kalapit na A. Mariano Elementary School sa kanlungan ng mga naapektuhang residente. Ilan sa kanila lumikas dahil sa nakakasulasok na amoy ng kemikal mula sa nasusunog na bodega. Pero ang iba, hindi na alam kung ano ang kinahantungan ng kanilang tahanan, tulad ng nakilala ko sa evacuation center na si James. Hindi ko alam, ma'am, nadamay na siguro yun. Kasi bawal na pong pumunta doon, ma'am eh. Nung umalis po kayo sa bahay, kamusta sitwasyon doon? Nandun na, ma'am, yung apoy eh. Sa likod na ng bahay na. Hindi man nasunugan, napatakbo rin sa evacuation center ang ginang na ito para sa kanilang kaligtasan ng alaga. Ay sobrang laki po talaga ng sunog kanina, kaya po kami napatakbo dito. Yung amoy po? Mabaho po talaga, gago sa chemical po talaga yung ano. Sa pagkalat kasi ng apoy, talagang yung mga bahay nila, yung amoy hindi po nila kaya. Plus medyo delikado na kasi yung pader, parang medyo naglin na. So we have to evacuate them for their safety. Hindi man nadamay sa sunog, ilang ginang ang inabutan naming nag-aayos ng mga nahinging damit para maipamahagi sa mga nasunugan. Nandito lang po kami para mag-volunteer kung ano po yung kaya namin maitulong. Bukod sa mga kalapit na residente ng warehouse, ilang negosyo rin ang apektado ng sunog tulad ng gasolinahang ito. Kaya ang ilang motorista na magpapagas sana napapabuelta na lang. Kasi po, nung umulan po kanina, sumasama na po yung usok sa ulan, pumapatak po siya, tapos pinatigil na po ng nakakataas sa amin na wag na po muna kasi baka mag-cause din po ng sunog. PIA Igan, wala raw munang pasok bukas sa eskwelahan na nagsisilbing evacuation center sa ngayon. At live mula rito sa Valenzuela City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.